Magandang gabi mga kapuso, narito na tayo sa episode 47 ng Widow's War. At eto na nga, sabi nga ni Sergeant Villas, ipapaalala ko lang po sa iyo, Miss Samantha, magkaiba po ang kaso sa pagpatay ni Sir Basil kumpara po dito sa pagkakapatay kay Ma'am Beverly. Sabi naman ni Samantha, alam ko po talaga, nakasisiguro ko na isang tao lamang ang may gawa nito at meron siyang kinalaman sa pagkakapatay kay Basil. So sa pagkakataong ito, tinanong nila si Mercy kung saan niya nakita itong kutsilyong to, itong murder weapon na to. Sabi ni Mercy, natagpuan ko po yan sa labahan mismo ni Samantha nung gabing yun. At ikaw, Miss Sam, ano naman ang ginagawa mo nung gabing yun? Nung gabi po na yun, inaayos ko po yung kama kasi tatabi po sa akin si nanay para matulog kaming dalawa. Nagulat na lamang ako nung bigla sa sumigaw kaya lumapit ako hanggang sa nakita ko yung murder weapon, yung kutsilyo na mismong ginamit sa pagpatay kay Beverly. Yun ang isinalaysay ni Samantha. Ngayon tinanong ni Aurora, anong ginagawa ng mga guards? Sabi nga kay Mercy, di ba? Kasi kinausap ni Aurora yung mga gwardiya. Nagdagdag na ako ng mga securities, diba? Anong ginagawa nyo? Bakit hinayaan ninyo na may makapasok sa kwarto ni Sam? So, yung nga, napag-alaman nga ni Aurora kay Mercy na natutulog lang pala silang dalawa kasi sabi nga ni Mercy, natutulog sila. So, nawalan ng gana si Aurora. Yari kayo ngayon. Sinigawan ni Aurora yung dalawa, sabi niya, the both of you, lumayas kayo sa pagmumukha ko, sa harapan ko, layas. Malis sila. Pasalamat sila, pinaalis lang sila ni Aurora, hindi sila sinisante. Mga baguang gwardiya pa lang sila, tas ganyan sila, pasaway. Ngayon biglang dumating tong si Amando. Madam, narito po yung kopya ng CCTV footage. Nagulat si Sam. Ngayon, sa kasamaang palad, hindi ho nahagip ng camera yung killer. Magaling po siyang umiwas. Alam na alam niya kung saan nakalagay yung CCTV. Tanging mga anino lang po. Ngayon, tinignan ni Sergeant Villa. Sabi niya, magaling tong killer na to. Bihasa siya. Talagang alam niya yung kinalalagyan ng CCTV footage para hindi nga naman siya makita. Ngayon, sabi nga nito ni Sergeant Villa, pwede ho bang makahingi ako ng kopya nito? Yun, humingi siya ng kopya. Ngayon, sabi nga ni Rebecca, sumabat siya, sabi niya, meron ako nakitang tao sa labas nga. Naaninag ko anino. Pero sa kasamaang palad, hindi ko na kilala kung sino. Hindi na kasi ako nakalapit. Kaya pinatinan ko na sa guard. So, narinig ni Galvan, di ba? Na merong nakita tong si Rebecca na tao sa labas. So, sumang-ayon din si Jericho. Sabi niya, opo, meron din po akong nakita. Ngayon, umentra na tong attorney ni Sam, sabi niya. So, maaring napadaan lang yan. So, syempre, kontra sila nung detective Sergeant Villa, sabi niya, maaring totoo to. Maaring ito nga yung killer, attorney. Diba? So, ito na, lumapit tong si, Mercy, sa anak niya kay Sam. Bumulong siya. Sam, tinan mo, tingin si Jericho. Alam mo, Nay, kanina pa ako nagsususpecha. Tingin ko talaga tong si Jericho, merong kinalaman. Baka siya yung killer ni Beverly saka ni Basil. Kasi kanina, nahuli ko siya sa may bintana. Nakatingin sa may bintana ako. Pagkatapos nun, nung tinawag ko yung pangalan niya, bigla na lamang siya lumingon sa akin tapos tumakbo siya palayo. Kaya hinala po talaga yung kilos niya. Kailangan ko mag-imbestiga tungkol sa kanya. Sabi niya, Kasi nga naman, kagabi, natagpuan nga ni Rebecca na meron ngang umaali-aligid sa labas nga ng mansion nila. Tapos ngayon, nakita nga niya kaninang umaga na nakasilip itong si Jericho sa may bintana niya. Samantala, ito namang si Oming, tinatawagan itong si Peter. Sino kaya itong Oming na to? Ito yung naniningil ng utang ni Peter, diba? Sabi kasi ni Peter, sige na, gagawin ko na ng paraan. Talagang buryong-buryo na siya, diba? Hindi na siya mapakali. Ngayon, nagkakausap tong mga gwardya. Saktong lumabas naman tong sina George. Sabi ni Cairo, alam mo, nandito lang pala yung killer kasama natin. Subukan lang niya na patayin niya ako. Mananagot siya sa akin, unahan ko na siya. Natatakot tong si Ruth, sabi niya, anak, gagawa na lang nga kayo ng
pagpaplanta ng murder weapon nahuli pa rin kayo, sabi. So ito na, habang naglalakad pa labas itong si attorney sa si Sam, tinitignan niya si Jericho. Si Jericho may iniiwasan. Alam niya kasing nakatingin sa kanya si Sam, umiiwas siya. So sabi ni attorney, kanina pa ako nakakapansin na parang wala kang imik, Samantha. Tahimik ka lang. Alam mo ba, attorney, alam ko na kung sino talaga yung killer, pero wala pa akong hawak na ebidensya. Excuse me muna. George, pwede ba kita makausap ng masinsinan? Importante lang. Sa harapan ni na Edward sa ni Ruth. So ito na nga, si Jericho, meron siyang kinukuhang parang hindi ko alam kung basura ba to di ba? So nadatnan siya ni Peter, pinuntahan siya ni Peter. Tol, gawin na natin yung utos ni Sir Galvan. Tulungan mo naman ako. Alam mo, pre, pasensya ka na. Hindi kita matutulungan. Bakit? Dahil ba isa kang palasyos, ha? Dahil ba aangkinin mo na yung yaman nila, pamamanahan ka na, ganon? Kaya hindi mo na ako tutulungan kasi ikaw mayaman ka na, may pera ka na, ganon. Tinutulak-tulak niya si Jericho. Hindi yun totoo. Hindi yung sa ganon. Hindi. Mayaman ka na kasi, sabi ni Peter. Ngayon, sabi naman ni Sam, alam mo ba, George, nakita kita, huling-huli kita na ikaw yung kumuha ng video sa akin. Nagulat si George na nakita pala siya ni Sam. Diba, nahuli pala siya. Kasi nga sabi nga ni Samantha, alam ko na isang tao lamang ang may gawa nito, George, sabi niya. Ngayon, biglang dumating itong si Rebecca. Sabi niya, kuya, meron akong papakita sa'yo. Ay, pasensya na. Nagkakausap pala kayo. Sige na, maiwan ko na muna kayo. Babalikan ko na lang ikaw mamaya. Umalis na si Rebecca, Ang awkward. So sabi ni Peter, tinawag ka na niyang kuya. So kung ganun, alam niya na magkapatid kayo. Ngayon eto, sabi naman ni George, paano mo naman masasabing isa lamang ang tao na pumatay sa asawa ko, pati kay Beverly? Siyempre walang iba kundi ang kapatid mo si Francis, di ba? Nakakulong na nga siya at pinagbabayaran niya na yung kasalanan niya. Hindi, George, magkaibang tao yun. Alam ba kung sino? Sige nga, sabihin mo nga sa akin kung sino. Walang iba kundi si Jericho. At bakit naman si Jericho? Ang galing mo talagang gumawa ng storya, Sam, Di ba napapansin, George? Nakaaway siya ng asawa mo. Tinutukan niya ng baril si Jericho. Ngayon eto na, nag-aaway na yung dalawa. Nagkakagulo na rin tong dalawa. Sabi niya, ganun. Gusto mo kasing sabihin na isa kang palasyos, pero ngayon ayaw mo namang sabihin, ayaw mong magpakilala. Ano ba talaga sa dalawa? Mabuti pa ako na lang magsabi na isa kang palasyos. Sumigaw siya, uy, ano ba? Sabi ni Jericho, inawat siya. Ngayon eto na, sabi naman ni Sam, di ba naisip, George, na nakagalitan ng asawa mo si Jericho bago siya mamatay? At higit sa lahat, pinagbintangan mo rin si Jericho nun, di ba? Nung time na yon, na si Jericho yung maaaring pumatay sa asawa mo. At saka nung time na yon, inisplok ka nila kay Tito Galvan na nasa hospital ka. Silang dalawa ni Peter, magkatulong sila. Yun. So ito na, susuntukin nga ni Jericho to si Peter, kaso na-counter attack siya. Sinikmuraan siya, lalaban ka, ha? Tapang mo tapang mo, pre. Ngayon, lumaban tong si Jericho. Sabi niya, sige, subukan mo lang na siraan ako. Subukan mo lang na sabihin mo kung anong pagkatao ko, papatayin kita. Binalaan niya si Peter. Ngayon, bigla na lamang natahimik tong si George na maaring tama nga tong sinabi ni Sam, di ba? Kasi may mga pruweba talagang sinabi si Sam na akmang-akma Naalala niya, di ba pinagbintangan niya si Jericho nung time na yun na maaaring si Jericho ang lumason kay Basil kasi nga nagkainitan nga silang dalawa bago yung birthday party nito. So maaaring si Jericho nga ang may motibo. So sabi naman ni George, paano ka naman nakakasiguro? Sabi ni Sam, hindi ko pa alam sa ngayon kasi kailangan ko pa maghanap ng ebidensya, di ba? So ito namang si Peter, ang tapang, sabi niya, tapang mo na ngayon kasi mayaman ka na, hindi mo na ako tutulungan kasi pangamanan ka na ng pera ni Sir Galvan, di ba? Yun, talagang sila, kasamaan ng loob, di ba?
So binalaan ni kasi ni Jericho tong si Peter na papatayin niya. Samantalang si Sam, talagang sisiguraduhin niya na maghanap siya ng ebidensya para matukoy niya kung sino ba talaga yung killer, 'di ba? Talagang siya porsigido siyang makita at makilala kung sino yun. Ngayon bilang dumating itong sina Amando sa si Cairo pati yung dalawang bagong gwardiya dahil narinig nga nila yung kaguluhan dito sa tinutuluyan ni Jericho. Alam ninyo kapag ipagpapatuloy ninyo ang away ninyong dalawa, sisisantihin ko kayo, umayos kayo. Nagkakagulo na nga dito, dumadagdag pa kayo. Sabi naman ni Cairo, ano bang dahilan ng pag-aaway ninyo ha? Ito kasing gagon to sabi ni Peter Ayokong tulungan Sabi naman ni Cairo, alam nyo, paano kayong mga gago? Pag-usapan ninyo yan. Away kayo ng away. Wala namang mangyayari dyan unless kung gusto ninyo magpatayan. Sabi ni Peter, bahala ka nga dyan. Nawala ng gana si Peter. Ganon din si Jericho, umalis na rin. Nag-walk out. Ngayon, bigla na lamang nagbiro to si Cairo, kinausap yung dalawang gwardya. Hindi kaya yung dalawang yun ang murder ni na Sir Basil saka ni Miss Beverly. Sabi naman ng isang gwardya, hindi daw, hindi siya tumango Ngayon ito namang si Peter, talagang depressed na. Gagawa raw siya ng paraan para makabayad. 'Di ba? Sabi niya, pipilitin ko yung yung katrabaho ko para gawin yung yung pinapagawa ng amo ko. Samantala ito namang si George, pinatabi niya sa binan niya kay Galvan itong mga mamahaling relos ni Basil. Kasi may mga umaali-aligid daw sa kwarto niya, baka maaari nga naman manakaw ito. So sabi ni Galvan, salamat George, sige itatabi ko na to. So tumayo si Galvan at itinabi do sa drawer niya. Ngayon habang sila'y nakatalikod, habang sila'y abala, hindi nila alam na nandoon na pala si Peter nakamasid. Kasi nga naghihintay nga siya, 'di ba, na maaaring operan siya ulit ni Galvan. So sabi ni Galvan, ikaw na naman, nandito ka na naman para humingi ng pera. Wala kang mahita sa akin. Tapos na yung yung sinabi kong pabuya, wala na. O sabi ni George, reward, ano po yun pa? Wala, never mind George. Kasi nagbigay siya ng reward, 'di ba? Reward money. Kung sino yung makakapagturo kung nasasan si George. So ibig sabihin pineperahan lang siya. Kaya hindi niya na sinabi. Ngayon nung nabigutong si Peter, bigla siyang nagalit at talagang yung kamao niya, 'di ba? Talagang kinulus niya yung kamay niya. Ito namang si Mercy saka si Samantha dinalaw si Francis. Laking gulat nila sa sinapit nito sa piitan, 'di ba? Talagang bugbog sarado siya. Sabi ni Francis, talagang hopeless siya, wala na siyang pag-asa. Sabi niya, handa na nga ako sabi ni Mercy. Anong handa? Handa na akong mamatay. 'Di ba may sakit na ako? Dito na naman ako papunta Doon na rin naman ang kalalabasan ng buhay ko Kaya mas maigi pa mamatay na lang ako. Sabi ni Mercy, huwag mong sabihin yan anak. Hindi totoo yan, lumaban ka. Nandito kami ng ate mo, gagawa kami ng paraan para makalabas ka. Ngayon, hindi na nga kinaya ni Sam yung pangyayari, lumabas na siya. Umiiyak siya dahil nagigilty siya Siya ang dahilan kung bakit nakulong si Francis. Pero hindi nila yung inamin na mag-ina, tinago nila yun kay Francis. Kinumport siya ni Mercy, pinuntahan siya para yakapin. Iyak nang iyak talaga si Sam, sobrang hirap ng kanyang sitwasyon. Napapagitnaan siya 'di ba? Nakokonsensya siya sa mga nangyari. Tapos sasaktan pa yung kapatid niya sa kulungan, binubugbog, may sakit pa yung tao. Samantala, nag-asikaso na nga tong si George para sa ika-40th day, death anniversary ni Basil. Lumapit itong si Galvan, sabi niya, kaninong decoration to? Sabi ni George, idea to ni Rebecca. So, nagustuhan ko, maganda. So, merong ginagawa si Rebecca, kinukuha niya yung contact na book, yung phone book mismo, kumbaga, para malaman niya kung sino ba yung mga contact ni Rodolfo Palacios. So, ninakaw niya yun, kinuha niya, 'di ba? At dahan-dahan siyang lumapit kay Jericho sa kuya niya. Habang busy itong sina Galvan saka si George. Para nga dun nga sa projector, 'di ba? Kung ano yung mga ipa-flash na muka. Ngayon, sabi niya, kuya, ito na. Pero wala akong masyadong nakita na contacts para kay tatay. Ikaw na lang ang bahala, kuya. Sabi naman ni Jericho, hayaan mo, pupuntahan ko tong address na to. Sabi niya. Ngayon, nung habang sila nagkakausap, 'di ba?
piniplay na yung projector. Sabi ni Galvan, nasasaan nga pala si Rebecca? Sabi naman ni George, baka nag-CR lang po kasi biglang nawala sa paningin nila, di ba? Samantalang kanina kasama nila, pero ngayon biglang nawala. Ngayon, meron kasi pinaplano yung magkapatid na ngayon nakuha na nga nila yung contacts ni ng mga tao na malapit kay Rodolfo Palacios, kaya pupuntahan ito ni Jericho. Ngayon, eto na, naka-flash na yung mukha ni Rodolfo Palacios. Wala pa si Rebecca, hindi niya makita. Sabi naman ni Galvan, pwede bang si Basil na lang muna habang wala pa si Rebecca? Hindi nila alam, nasa gilid lang yung magkapatid at umiyak na nga tong si Rebecca. Niyakap siya ni Jericho, kinomport niya yung kapatid niya. Ngayon, saktong dumating naman tong sina Amando saka si Aurora. Hinanap niya sa katulong, sabi niya, nasa si Rebecca? Ngayon, hindi na nasagot ng katulong kasi nahuli nga ni Aurora tong si Rebecca. Nahuli nga. Ngayon, eto na. Anong ginagawa mo sa pamangkin ko, ha? Bakit mo siya niyayakap? No? Bakit mo siya kailangan yakapin? Meron bang namamagitan sa inyo? Sabi ni ni Jericho. Hindi ko po siya balak na ligawan, dapat lang. Dahil mababang uri ka ng tao. Sabi ni Rebecca, tita, no, wala pong namamagitan sa amin. Hindi po totoo yung nakikita ninyo. Bigla lumapit si Galvan. Sabi ni Aurora, no, bugbugin siya kasi kinuhat ni Galvan si Jericho, di ba? Saktan siya. Sabi hindi totoo yun. Pinigilan ni Rebecca. Rebecca, wag mo siyang ipagtanggol, sabi ni Aurora, no. Hindi. Tapos sabi ni Rebecca, bumulong siya na sabihin na natin kung ano ang relasyon natin dalawa, sabi ni Jericho. Hindi, wag. Sumisenyas siya, no, umaayaw siya. Samantala si Sam, katawagan niya si attorney, sabi niya, attorney, sinunod ko na yung payo niyo, nandito na ako sa kwarto ni Jericho. Hanapin ko yung ebidensya na magpapatunay na meron siyang kinalaman sa pagkamatay ni Beverly sa ni Basil. So yun na nga, kinalikot na nga ni Samantha tong drawer ni Jericho para makahanap ng mga ebidensya at hawak-hawak niya, no, yung mga damit nito habang suot-suot yung gloves na kulay itim. So dito na po nagtatapos yung episode natin ngayong gabi, mga kapuso. Kaya kung bago ka pa lamang sa akin channel, kung maaari pakisubscribe ang channel ko para lagi ka updated sa mga episodes ng Widow's War and other GMA shows tulad nito. Maraming salamat po sa inyong panonood, mga kapuso, and God bless us all.